Magandang araw mga kalapatids, welcome back dito sa ating munting tambayan, Chocobulok TV. Araw ng Huwebes, sa episode na ito, samahan ninyo ako. Abangan tayo, Tiaong Quezon. More or less 87 kilometers air distance, yan ang liliparin. Babagtasin ng ating mga alagang ibon. Sa pagkakataong ito, yan na rin ang magiging huling lipad ng ating mga alaga bago magsimula ang derby proper mga kalapatids dito sa BBC Manila. Alright, so dalawang ibon yung ating inaantabayanan sa episode na ito mga kalapatids, dahil tuluyan ang hindi nakauwi yung isang ibon natin na si Tifa. So move on na tayo. Wish na lang natin sana ay nasa maayos siyang kalagayan kung nahuli siya o may nakahuli sa kanya at hindi siya napahamak o sumalpok dun sa mga kawad ng kuryente, dahil nga nung mga nakaraan ay zero visibility dun sa nilipad nila sa Gawing Quezon. Marami tayong nababalita ang sumabit daw dun sa kawad ng kuryente o sumalpok dun sa mga high tension cables, mga kawad ng kuryente dyan sa mga probinsya na yan. O nga naman, kasi makapal yung ulap, then malaki nga ang tsansa na mabulaga sila, sumerga dun sa mga kawad ng kuryente na yan. Hopefully, tumukod lang yung ating ibon, which is I doubt, dahil alam ko naman na loaded yung ating ibon at medyo malapit-lapit lang yung nilipad nilang yon. So anyway, sana makauwi kung uuwi yung ating alaga. So move on na tayo mga kalapatids. So, dalawang ibon yung natira natin at mukhang sila yung makakarating sa derby. Kaya lang ang kaso wala pa tayong pang derby, pang entry. Gawa natin ng paraan, subukan natin. Alam nyo naman, maraming gastusin ngayon pagka January, di ba mga kalapatids? Alright, anyway, balik tayo dito sa ating Flyers Loft. So andito yung dalawang inakay natin. Alright, etong itim na ito yung line breed natin mula dun sa linyada ng ating 6 overall champion. Samantalang etong blue check na to na nakaupo na yan ay half sibling ng ating ibon na si Jessie. Kaya lang wala yung mga ibon natin dito dahil naglilinis tayo. Pansamantala, nilagay natin sila dito sa ating training box. Ayan, pinaarawan muna natin yan dyan sila. Makukulit yung mga yan. At hanggang ngayon, sa mga oras na ito, ewan ko may update na yung ating club kung anong oras nila i-release yung ating mga ibon. Anyway, mukhang maganda naman yung panahon mga kalapatids. Hindi lang natin alam yung panahon o ilagay ng panahon dun sa Quezon at mga lugar na babagtasin ng ating mga ibon. Sana maging maganda yung ating pauwian at ma-exercise yung ating mga alaga at wala nang mabawas sa kanila. Naghahanda na rin tayo ng mga adjustment na dapat nating gawin. Kagaya ngayon, araw ng Huwebes, pagdating ng ating mga ibon ay nag-ship na tayo dun sa mga schedule at mga programa para dun sa ating dalawang alaga. Ayan. Time check tayo. Ayan, mag-aalas 8 na. 7:51 ng umaga. A few moments later. Yan yung marunong yung inakay natin na itim na yan, oh. Oh, alam niya na yung pupwestuhan niya. Nasasanay na tong dalawang to mga kalapatids. Samantalang itong isa, walang ibang inisip kundi makalabas dito sa ating Flyers Loft. Kalakasan niya ng lipad. Gustong lumabas. Kaya hanggang ngayon, Bartolina pa rin sila mga kalapatids. Diyan nawawala yan sa mga ganyan yung pitik ng pitik. Kung saan pupunta. Uuwi naman dito sa atin. Pero dahil nga inakay sila, madali silang nadadakma. Kasi nga kung saan pa nagdadadapo. Kaya inaawat natin yung kasabikan nila para maiwasan yung mga ganong hindi magandang pangyayari dito sa ating mga alaga. Alright, nagbalikan na yung ating mga alaga mula dun sa rondahan nila. Hindi gaano sila nagtagal mga kalapatids dahil nga dito kay Jessie, kasama nilang old bird mga kalapatids tamad na mag-ronda yan. Papasukin na natin yan. Eto, nagpasukan na yung ating tatlong ibon na pinalipad kanina at pinakain na rin natin sila mga kalapatids. So wala na tayong problema, yung dalawang ibon na lang na ating pauwian yung ating inaantabayanan. Samantala, may hindi magandang update mga kalapatids dito sa ating Flyers Loft dahil itong ibon na ito, nung nakaraan nakita ko, may sugat siya dito sa gitna ng kanyang ilong. Ayan. Ayan. So nung nakaraan, medyo mamula-mula yan, nagdudugo pa. And then, sinaro to, napansin ko, sa kanyang ilong ay namamaga. Yung pinaka-nostril, yung butas, daluyan ng hangin. And since madalas silang magtukaan nun, naisip ko baka nagkasugatan lang sila. Nung isasampa ko sinaro to, chinek ko yung kanyang kalagayan. Nakita ko yung bukol niya sa ilong ay matigas, hindi siya
Hindi siya yung parang sugat lang. Meron siyang laman na matigas, parang kalyo. Tinatry kong tungkabin o tanggalin kasi nga nakaharang dun sa ilong niya. Wala na siyang butas dun sa kabilang ilong niya. Natatakpan na. So tinutungkab ko. Kaya lang hindi ko matungkab-tungkab mga kalapatids dahil ang kapal at matigas. So ang ginawa ko na lang, pinatakan ko na lang ng purong katas ng kalamansi. So sabi ko kasi baka cancer to or bulutong. So dalawa lang 'yon. At yun nga, kinabukasan, pansin ko, etong ibon nating ito, tinubuan ng isa bang butlig pagitan ng tuka at ilong. Ayan, hindi ko maano kunin ko nga. No animals were harmed during the filming of this video. So ito, ayan yung unang sugat niya, yung malaki. Tapos yung sa gilid niyo, malapit-lapit din dun sa may butas ng ng kanyang ilong, pero parte pa rin ng tuka may tumubong bulutong. So confirm na bulutong mga kalapatids. Yan ang kagandahan mga kalapatids pagka maganda yung immune system ng inyong mga alaga. Oo, magkakasakit pero hindi maigugupo ng sakit. Kasi yung iba talagang tadtad ng bulutong mga kalapatids mula paa hanggang mga kilikili, pakpak, pati muka, pati talukap ng mata. At minsan pa mga kalapatids pagka sobrang lala, kung ano yung nakikita natin dun sa panlabas nila, meron din ganun sa kanilang panloob. Kasi virus yan mga kalapatids. At walang gamot dyan. Ang tanging paraan lang dyan ay vaccination. Since hindi naman tayo nag-vaccine sa bulutong mga kalapatids, ayan, tinatamaan sila. Kaya ina-expect ko na maaring mahawa itong mga to, yung mga young bird natin na naririto. At maganda nga yun dahil sa murang edad pa lang nila maboost na yung kanilang immune system. Magpuproduce yun yung katawan nila ng antibodies na panlaban dun sa virus ng bulutong. Then eventually may immune na sila. Kung sakasakaling nililipad na natin sila, makikisalamuhan na sila dun sa mga ibang ibon sa truck na infected din, carrier ng virus ng bulutong. Hindi na nila iindahin. Kumbaga parang graduate na sila sa sakit na yon. Kasi meron ng immunity yung katawan nila sa mga ganung virus. So, maaari silang manlumo ng ganyan. Yan. Pero lumalaban yung kanilang immune system. So hayaan lang natin sila mahawa. Kaya lang si Naruto parang hindi pa yata nagkabulutong yung lokong yun. Tsaka ito. Pero si Erit mga kalapatids, alam ko na-expose na yun sa bulutong. Kung hindi ako nagkakamali, tinubuan din yun ng iilan lang. So immune na yun yung ating ibon na yun. So yan ang kagandahan mga kalapatids pagka mga inakay pa lang binubulutong na para paglaki nila immune na sila sa ganung karamdaman. Samantala, time check, mag-aalas 9 na, wala pa ring update yung ating club kung na-release na yung ating mga ibon. So abang-abang pa tayo mga kalapatids. One eternity later. Update mga kalapatids, 9:28 ng umaga. Eto, dumating na yung isang ibon natin na si Naruto. Siya yung nauna mga kalapatids. Oh, pasok na. Saan na yung pares mo? Pasukin na natin to mga kalapatids. Papasok na yan mga kalapatids kasi gahabol ng teritoryo yan eh. Pasok. 29. Away na naman kasi nga pinoprotektahan niya tong pwesto niya. So, ayan si Naruto. Uhaw mga kalapatids. Dami ininom, di ba? Bumagsak sa bubong natin. Mukhang nandyan na rin si Erit. Tawagin na natin para mapatukan na natin to. Ayan na. Ayan, nakauwi yung ating dalawang ibon. Alright, so pasukin na natin yan. I-check natin yung kanilang performance mamaya mga kalapatids. Ipopost ko na lang yung naging pauwian natin. Sige, pasok! Pumasok na mga kalapatids. Time check 9:37 mga kalapatids. Yan, uminom na rin mga kalapatids. Sige, inom. Yan. Konting electrolytes lang yan mga kalapatids. Then mamayang hapon, plain water na lang bibigay natin dyan para masiguro natin na hydrated yung ating mga ibon. Alright, so mamaya pakakainin ko na tong dalawang to. Medyo wala pang gana kumain mga kalapatids.
So yan muna, update dito sa ating munting tambayan. Maraming salamat sa inyong pakikitambay, pakikipagkwentuhan. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na kayo. Hit nyo na notification bell para updated kayo sa ginagawa nating kwentuhan dito lang sa ating tambayan. Mag-like, comment, share sa video ito kung nagustuhan at pakisuporta ng ating Facebook page para sa tuloy-tuloy na kwentuhan, nakapupulutan ng mga kaalaman. Paano mga kalapatids? Hanggang sa susunod nating pagkikita. Paalam!